Sino artistang hindi mo na gustong makatrabaho? Morissette. Taong masasabi mong walang utang na loob. Yes, start tayo. Charo Santos Concha. I used to like her. Tapos ako pang sinisinulan na hindi ko rin nakikigan. No Holds Barred interview. Yay! Hello! Of course, bago ang aming pwesto ni Nanay dahil nga birthday ngayon ni Nanay. And ito ang inihintay nating interview sa kanya, no holds bar interview. Ito po ang OOTD, Oras ng Opinyon. Talakayan na diskusyon. With my nanay na birthday niya ngayon at marami pang mga bagay na pwede niya ikwento sa atin. Mga kwentong maaring narinig na o maaring kwentong hindi pa naririnig. Pero hintayin natin kung paano mag-grow at kung paano madidevelop ang kwentuhan namin na walang script, pero may mga itatanong lang ako na hindi ko pa pinapakita sa kanya. Ang ating pinakamamahal na birthday celebrant, very special ang araw na ito. Nanay Jobert Socaldito. Ay, naku, salamat na marami anak ko. Direct Chops Manansal, of course. No, it's my 64th birthday. I'm still young. Of course, young at heart. Alam mo na. And beautiful! Oh! Inside and out! Marami lang bagay na maaring na-interview ko na ilang beses ng mga kaibigan natin sa industriya, no? Pero marami pa rin mga bagay na maaring hindi pa natanong at maaring gusto marinig sa iyo ng mga tao. Am I worth it? You are because you are the political and showbiz officialdom ng OOTD na marami kaming natututunan sa iyo, Nay. Ganun ka na ba? Bata ka pa lang na masyado ka na talagang pasok sa politics at parang yung mga storya mo at kung paano mo ikinukwento yung politics, parang ang gaan-gaan na pakinggan at naiintindihan namin. I don't know, no. I don't know exactly why I'm so interested in politics. Though I don't have plans to run for any position, even when I was much, much younger. I just enjoy kasi parang arguments. I just enjoy watching people. Titignan ko yung mga karakter ng mga politiko natin. And I also think of how I could be of help to some in my own little capacity. Ganun lang. Siguro I'm passionate with that. No? I'm passionate with that. Kasi I have my opinions eh. Gusto kong mailabas lagi ang opinion ko kahit saan. Kahit hindi politics, basta gusto kong mailabas ang opinion ko. Sabi may mga biases tayo, no? Dahil una-una, maaring naging kaibigan mo at kilala mong mabait. Halimbawa, mga ganun mga particular na kilala mo at nakasama mo pero hindi ka pareho ng opinion mo sa opinion niya. How do you react on it? Ako, kapag kami nag-uusap privately, kapag parang round table discussions lang, sinasabi ko, I don't think so. Medyo ito. But of course, no, hindi ko naman pinapamukha sa kanila na mali siya. But of course, bine-voice out ko ng aking opinion privately. Pero kasi kung feeling ko, ito ay kasisira niya when I say it publicly, I'd rather not say it publicly. Kasi kumbaga the reason why I'm telling him privately, halimbawa like example, Robin Padilla. Si Robin, mahal na mahal kong bata yan. He grew up practically with us kasi we lived together dati sa isang apartment. I know him, I know his heart, I know his mind. Matalino yung batang yan. Hindi lang siya kasing school tulad ng ibang mga politikos who graduated magna cum laude, may mga masters, may mga doctorates. Siya, street smart yung batang yan. Maganda yung mga points niya, pero may mga bagay kasi that we differ in opinions. Sasabihin ko sa kanya, ganito ang tingin ko yan. Pero syempre, may mga bagay na kita ko talaga na parang teka, off ang anak ko. Syempre, I feel sad for him na pag binabash siya. Pero sabi ko nga, hindi ko na pwedeng susugan pa because I have my own way to tell him what I think is right, is medyo papunta sa katotohanan. Baka mabago lang ang perspective niya. And sometimes he does it, he listens. Pero sabi nga nila, if you don't have anything good to say, diba? I'd rather not say it. I'd rather not say it. Pero nakilala kita at minahal kita sa pagiging totoong tao. I don't know if I can tell the OOTDs na minahal kita no isang araw ay pumasyal ka sa aking spa na may spa pa ako noon. Yes. Tapos nagalit ka doon sa aking manager at sinabi mong, "You are fooling people!
Yes. Tapos tinawagan ako ng manager, nasa baba lang ako, na may restaurant ako sa baba nun, umakyat ako and you were so mad. And then you told me, parang mali yung ginagawa nyo. And then I explained sa'yo na it's a marketing strategy and all. And then, nag-cool down ka, but you spoke your mind. And I told myself, Tizans, ganun talaga ako. Kapag totoo yung tao, mamahalin ko at yayakapin ko. At hanggang ngayon ay, nakikita ko yung pagkatao mo. Yes. Nung pumasyal tayo sa Iloilo, birthday mo last year, nakita ko rin kung paano ka minahal ng mga tao sa paligid mo ng pamilya mo. Pero kapag nagagalit ka at sumusobra na yung isang pamilya mo, sinasabi mo kung na mali siya. Saan ang pinanggagalingan mo sa ganang Kasi sabi ko, I'm just very truthful at saka ayoko kasi sayangin yung mga oras, no? But of course, I have my sacred cows, of course, no? Lahat naman tayo, may mga sacred cows tayo. People that we care so much, we don't want to hurt, we don't want to debate with, no? Pero gusto mo lang malaman din niya yung point mo, yung ganyan. Pero you have to protect these people. Pero kapag tulad yan, it's not really public when talking to your family. Siyempre, kapag kasi siyempre pag sumusobra na yung galit mo, yung super stressed ka na, minsan sasabog ka eh. Pero ayoko umabot sa puntong ganun, kaya habang maaga pa lang, na pwede medyo controllable pa, sasabihin ko na kung anong mga gusto kong sabihin. Because bago ko naman sabihin yan, sometimes, kumbaga, mabilis lang kasi for me eh. Yung iba, it will take them time para to thresh out everything bago makakome up with a decision, pero ako kasi, ewan ko lang, mabilis lang talaga ako. Mabilis lang. Pero after I say my piece, everything goes back to normal. Hindi ako nagtatanim eh. Like growing up, sa tingin mo, buo yung pagmamahal na nakuha mo sa mga taong inaasahan mong magmahal sa'yo? Hindi. Kumbaga, I had to adjust. I had to adjust my way to all of them. Kasi I came from a broken family. We were 10 children sa mother's side of 6 fathers. Oh yeah, my mom was a Wonder Woman, a superwoman. Kumbaga, she never married any of them, no? Kasi lahat yung mga married. Kasi sabi nga ng kasabihan ng mga tao, pag nagkamali ka sa unang relasyon mo, at nagkamali ka ulit, yung pangatlo, hindi na pagkakamali yun. Katangahan na yun. Choice na yun. Choice na yun. I can't blame my mom. Kumbaga, but you know, in a little barrio, back in Iloilo, sa amin sa Dingle, no? We live in Pandan, is small barrio. Alam mo, kumbaga, mga earlier years namin, para pag naglalakad ka sa kalye, kasi conservative ang mga tao eh. Kumbaga, pinagbubulungan ko yun. Iba-ibang tatay ng mga yan. May mga ganun, parang ang sama-sama na, parang kasi Mary Magdalene, parang gusto nang batuhin. But my mom was strong, was brave. She would confront everyone. Sasabihin na, ano problema nyo? So, may kumbaga, we were poor as far as, kumbaga, estado ng buhay is concerned. But, we eat steaks. We had the best food na served on our table pag may perang nanay ko. Ubus biyaya yan eh. Papakain sa yung paborito yung pagkain. Hindi pa nga natikman ng mga mayayaman doon sa amin yung mga steak eh. Nakakain na namin yun eh. Pero the day after, balik sa tuyo. Alam mo yung ganon? Kapag walang ano. Because, kumbaga, it's a long story. Ay, nung nawala ang nanay mo, you were able to say things that you wanted to say to her. Yes, I've told her how much I loved her. It was dramatic yung pagkamatay ng nanay ko. You know, it was November 26. It was the birthday of my younger brother, si Bong. We were in San Juan. Doon siya sa kanyang deathbed, no. My mom called for us, no. Sabi niya, kantahan daw namin siya ng Portrait of My Love, yung kanyang favorite song. We were singing in tears. In the middle of the song, she passed on. Alam mo yun, pumikit ang mata niya na may luha, pero with a smile, because we sang her favorite song. In the middle of the song. Kumbaga, parang pelikula eh. Tapos, mas masakit yun sa brother ko because it was his birthday. Yung ganon. Kumbaga, hindi naman siya, maraming pagkukulang ang nanay namin. Pero tanggap namin yun. Because meron naman kaming lola eh, the mother of my mom, na siya taga nag-aruga sa amin. Kumbaga, she really played mother to us. My mom was siya ang taga-provide. Kumbaga, ang lola namin ang nagpalaki sa amin. Kaya mas malapit kami sa lola namin. More than our mom, kung isipin mo. Ano yung naaalala mo since birthday Yes. mo ngayon, no? Yung kwento mo with your mom
as you were celebrating your birthdays with her? Wala akong celebration with my mom ng aking birthday kasi wala kaming pera. Kumbaga, di ba, we don't even have cakes kasi ang cake mahal. Kumbaga, bibili na namin ng bigas yun. So how do you celebrate your birthday before? Wala lang. Siguro dumadaan na lang. Nag-birthday ako. Binati lang ako na happy birthday. Kung ano man siguro. The regular thing. Kasi wala kami celebration dahil wala At tanggap mo yun? Tanggap ko yun. Because it was the way of life before. We didn't know parties. We didn't know anything about celebrations. Kasi para sa amin, dumadaan lang siya. Siguro kung ngayon mga ganito, when it happened before, siguro nag-celebrate kami. Kasi kahit paano may pambili ka ng Yes. little something. We don't even receive gifts. Diba, makakatikim na ako ng bagong t-shirt. Siguro kapag nakaipon ng konti sa mga nakukuha kong allowance sa tatay ko, who was separate, of course, my mom, na hindi naman sila mag-asawa. Kapag pupunta ako sa opisina niya, nakukuha kong allowance ko, pag may konting extra, nakakabili kami ng t-shirt. Kumbaga, kahit paulit-ulit yung madamit namin, butas-butas pa yan. So if your tatay and I, ano yung memory mo with him na hindi makakalimutan? Sabi ko nga, my dad, I had the most wonderful stepmother. Yan ang sasabi na actually, anak ako sa labas, pero it was my stepmother more than my dad. Kasi ang dad ko, kampante sa stepmom ko that he will defend me sa aking mga tunay na kapatid. Just in case na everything comes na mag-rumble-rumble dyan about who I am. Kasi I was introduced to the family as a cousin when I joined them. Tapos yung eldest brother namin who passed away last year, ay nagalit talaga kasi nalaman niya na ako pala yung kapatid niya. But who defended me was my stepmother, si Mami Carmen, kaya I love her so much. She took me as her own. Kumbaga, may mga bagay sometimes na nangyayari sa buhay natin na ang Diyos na lang ang nagpupwesto naglalagay sa tamang pwesto ng mga bagay-bagay. Yung Diyos, ano yung dinasal mo sa kanya during the time na parang pawala na rin yung stepmom mo at yung tatay, yung dad mo? Ako lang ay ang pangarap ko lang that time because sa pamilya sa side ng mother ko, wala akong problema eh. Kumbaga, we grew up together with different surnames. Magkakapatid kami, magkakaibang apelyido. Same school, iba-ibang grades. No? Sa kay dad, ang pinagdarasal ko lang that time before my dad left, no, at saka my stepmom is that kumbaga mabuo ang aming pamilya sa side na yon. Kasi sila buo sila eh. Nakisampid ako eh. So sana maging part ako ng holistic family. At na-achieve ko yun. Kinukwento mo ito, ini-imagine ko kasi parang maaring kulang yung pagmamahal and you were longing for the complete love, no? Yes. Pero pag nagmahal ka, buo, sobra-sobra, saan galing to? Siguro dahil kulang ako in the past. Kaya ako naman, from my own, on my terms, ako na magbibigay ng pagmamahal kahit kanino. Be it to my son, diba? Yun naman who my son is, no? Walang adapted dito pag lumalaki na because iyon na yun eh. With my partners, with my boyfriends, kumbaga I give enough love. Kumbaga ayoko ipagkait sa kanila yun, even to friends. When I give my love to friends, sincerely, I give my all. So may konti kang reservations on the side, pero yung love is full. Dapat 100% yun. Hindi pwedeng 80%, 20% to may pang-reserva sa mga. No, you give your all. Pero may mind ka who, di ba, hindi ma-control, no? That goes along with it para at least may control somewhere. Ano yung nararamdaman ko na ma-OOT dyan, no? Magdadalawang taon na kami together ni nanay. At araw-araw, nag-grow pa rin yung tunay na pagmamahal ko sa'yo. At sana, napaparamdam ko sa'yo. Na-appreciate ko yan. Oo. Kasi, iba ka na sa edad mo, sa karanasan mo, sa kung ano ang napuntahan na ng buhay mo, you remained faithful. At saka, yung humility mo, at yung respeto mo sa kagaya ko, at maraming tao sa paligid mo, ramdam ko, anong pinanggagalingan nun? Well, siguro nasa tao lang din yan na. Kumbaga, it's not how you're being raised, no? But innate in you. Kung mabuti kang tao. Kung pagmahal ka. Kasi ako, yung mga kakulangan sa pagkatao ko,
inaral ko in my mind, tapos kumbaga ayokong maranasan ng iba. Alam mo yun, kumbaga I just want to spread the Kaya yung love. compassionate mo na, yung compassionate heart mo, yung passion mo to give love, Yes. sobrang ramdam palagi. Alam mo na kasi sabi ko, wala naman akong masyadong hiling sa Diyos. Wala akong hiling sa Diyos masyado, except for I want my loved ones protected. I want a longer life. Ito, hindi ito kumbaga sasabi ko lang hiniling, may hinihiling ako, pero kumbaga these are mga little things na binibigay naman niya. I want na to be in my best health. Kung sabi ko, tanggalin na lahat ng sakit ko. Kasi syempre marami na ako nararamdaman. Oo. Tapos gusto kong kumita ng maraming pera kasi marami akong gustong tulungan. Hindi para sa sarili ko. Yes. Ako sarili ko, okay naman ako eh. Di ba? Kung may pera, di mas maganda, di ba? Pero gusto ko pa mas marami pa akong pera. Hindi dahil sa mukha kong pera. But I want to help. I want to settle each one sa kanilang tamang. I want my anak to have his own house. I want to, naalam ko naman pag pwede naman pagtrabahuan yun. Pero gusto ko before I leave this earth one day, kumbaga, wala na ako inaalala. Madalas na kinukwento mo sa akin yung mga pangarap mo sa anak mo, sa apo mo. Apo ko, Ano, parang sabi ko, grabe, ang sarap lang. Na merong isang magulang na kagaya mo na nag-iisip din para sa kabutihan ng yung nag-iisang anak na si Brian. I spoil. Oo. I spoil, pero may disiplina yon. Yes. May disiplina yon. Kapag may kailangan ng anak ko, bago ko, kumbaga sabi nga nila, isusubo na lang ng magulang, Yes, ibibigay pa sa anak. ibibigay. Ganun ako, but I remind him still. I will remind him na, Naka, you find work. Alam mo yon, you have a daughter, I have an apo, kumbaga, para at least may sarili ka rin. And he does it. Nakikinig yan without being offended. Kasi alam niya, mahal ko, Diyos ko, kahit hindi magtrabaho yan, hanggat buhay ako, kumakain ako, kakain yan. Uunahin ko yan. Pero syempre, gusto ko siya mag-independent, diba? Pero andito lang ako to support him. Yun. Ganun. Oo, Tisa, no, medyo mga nakita tayo tungkol kay nanay na, biglaan na lang yung mga tanong ko, Nay, kasi galing sa puso ko dahil ganun talaga, pag ang tao ay nakakakuha ng pagmamahal, ako, nakakakuha Yeah. ng pagmamahal sa'yo, parang ibabalik talaga ng pagmamahal din. Gagawa lang tayo na, since birthday mo ngayon, meron akong isang portion dito na parang first person in mind. Okay. FPIM. Wow. May tatanong ako, tapos pangalan lang, Nay. Sige. Pwedeng mag-pass ka, pwedeng hindi ka mag-pass. And then let's talk about it after, Sige. no? Sige, unang tanong. Sinong artista ang hindi mo makakalimutan na na-interview mo? Sherry Hill. Sherry Hill. The late Sherry Hill. Late Sherry Hill. Sinong artista ang hindi mo na gustong makatrabaho? Morissette. Morissette Amon. Taong masasabi mo na achievement mo? Si Michael Pangilinan. Oh, Michael Pangilinan. And John Rebeliesa. Dran Rev. Si John Reb. Taong araw-araw gusto mong makausap na kapag nakakausap mo ay gumagaan lagi ang pakiramdam mo. Si Patrick Garcia. Oh, may ganun siyang pakiramdam na May ganun binibigay sa'yo. Taong kailanman ay pasasalamatan mo. Kuya Boy Abunda. Tito Boy, That's for life. taong masasabi mong walang utang na loob. Oh, pass. Pass. I don't want to offend people. Pass. Alam niya kung sino siya. Okay, dahil nag-pass ka na, magtatanungin na natin yung mga pangalan na yung taong hindi mo makakalimutan na interview Sherry Hill kasi She was my first article. Oh, She yeah. was my first article. I was very, very new. At despite her image na akala ng mga tao ay maldita, akala suplada, napaka-aristokrata, when I was given that assignment by Jingle Extra Hot before, by my editor, so I looked for her number, naibigay sa akin number, I called that house, that number, yung house number niya, nawagan ko. Sinagot niya ako. Tapos I introduced myself, I am new. So kung pwede ko siya ma-interview because assignment ko siya. She asked me to go to her taping sa ABS-CBN the next day. Tapos she helped me out, no? Kung ano yung mga issues na about her. Kasi issue sa kanya that time was the drugs issue with the Holy Quezon, mag-show. Tapos everything, she shared it with me. I will never forget that. That was my first oh, tsaka yun ang sinabi mo nung unang kitang in-interview na alala ko din. Si Morissette, halimbawa, pupunta siya sa'yo, magpapasorry siya with what happened, kaya mo pa rin siyang mapatawad? I'm sure naman. I'm sure naman. Kasi we started, I loved her naman before eh.
Kaya lang medyo masyadong napahiya ako when he stood up that show, no? Sa Music Museum. Kumbaga kasi para bang tapos ako pang naipit. Kaya naghiwalay na kami ni Martin Rivera as friends. Sir Jim Velasquez. Nagsulian ng kandila. Nagsulian kami ng mga kandila kasi kinampihan siya na ito sila ni Jim Velasquez na dapat ay pinapairal ang professionalism. Ano sinabi na, the show must go on. Tapos ako pang sinisinala na hindi ko rin naintindihan ng tao. Go is going through depression. Hindi siya depressed. She was there. She rehearsed. Kailang minamadali lang kasi ng boyfriend niya kasi nag-aaway sila kasi atin pa sila ng birthday ni Moira. Huwag niyong lituhin ang mga sarili niyo. Alam mo, Nay, nga, pumasok siya, pinuntahan ka niya, nakita kayo, nilapitan ka niya. Nay, sorry. Even without saying sorry, I will forgive her. Oo. Yeah, alam mo naman tayo, nanay tayo yes. Pero wala, it never happened. Michael Pangilinan, you're one of your greatest achievements na sinasabi mo. How was it? It was a fulfillment for me. It was a fulfillment for me from somebody who is a tambay of computer shops. Alam mo yon, introduced to me at I liked his voice, no, distinctive. Tapos we started a career for him. Tapos in fairness naman, whoever he is now, no, siya yon. Yes. Dala ng talent niya. And a little pangaral from me, a little, alam mo yon, kumbaga, hindi mo masasabi na siya ay gawa ko. Pero kahit papano, at least, no, naging bagay siya ng aking When you don't talk anymore? We don't. Kasi the last time we spoke was after what? More than 6 years. Ay nagkita kami sa birthday ng anak niya sa kay Erin Ocampo. He was there. Tapos we had parang ganda ng reunion kasama mama niya, papa niya. Tapos he said, that was 2 years ago. 2 Christmases ago, before Christmas, he promised to visit me sa Malinta nung doon pa ako nag-stay. So pumunta siya kasama si Gary. Tapos maganda. Tapos sabi niya na, Nay, ang tagal na nating hindi nagtatrabaho. Sabi niya, gawa ka ng show, hindi ako magpapabayad para makabawi ka naman sa akin. Sabi ko, I felt so good, di ba? Na somebody, an old baby, na parang bang inopen niya para mabigyan naman ako ng chance. Kasi alam niya, I was really hard up. So, I was so happy, looking forward to that. At that time, ay mag-anniversary of Music Box, which was I managed before. Ngayon sabi ko, panahon na para siguro mag-show kaya kami doon. Para kahit paano, kumita naman ako, at least mabigyan ko naman ng magandang show ang aming bar that time. I was calling him, was contacting him, hindi na siya sumasagot. So parang feeling ko, ano to? Every time lang. na napag-uusapan si Michael, may sakit. Meron. Pero I'm trying to Understand. At saka tinatanggal ko na. Malapit nang makalimutan ko sila. Alam mo yon? Yun that's my way of hindi to escape, no? Gusto ko lang humarap kasi realista ko eh. Pero namimiss mo siya? Na-miss ko. Baby ko yan eh. Baby ko yan. I miss the days when we cry, tapos we laugh, tapos we dream for each other. Naalala ko when I gave him his first ever big show. Sa Zirco yon. Alam mong guest niya, Tita Pilita Corrales, Martin Rivera, Aljur Abrenica, Nora Honor, Billy, si Billy na alaga ko Padillo, no? Si Prima Diva Billy. Malalaking stars yun, ha? In one show, para may bigay sa lahat. After that show, nag-message sa akin. Wala na, iba na kasing phone ko eh. Sabi niya, hindi ko alam kung paano kita pasalamatan. Sana pagdating ng araw, pag yumaman ako, patatayo kita ng bahay, lahat ng promises na gano'n. Ang sarap ng feeling na parang you look forward to a beautiful tomorrow. Tapos all of a sudden, lahat ito nawala. Kumbaga, hindi ko inasahan yun na, I'm not saying na, Oy Michael, bilang mo ko ng bahay, promise me. No, I don't need that. Alam mo yun, gusto ko lang mabuti sila. Nasa mabuti siyang kalagayan, makalimot sa Diyos, kumbaga maging mabuti anak sa mga magulang, mabuting tatay sa kanilang mga anak, okay na ako. Kahit hindi na kayo okay sa akin, fine. Kaya ko to. Baga ako, I've lived a full circle, I can go anytime, gusto ko maayos kayo. Pero hindi mapapanood ni Michael ito, I'm sure maaalala niya on how he started with you. Yes. Dahil nga,
Ang cute lang, nanay. Minahal ko yung bata. Achievement. Oo. Minahal ko yung bata. I took him as my own. Parang anak ko talaga yan. Kumbaga, tulad yan ni John Rebelias. Yes. Sabi ko sa'yo, si Yes. John Reb, anak ni Miss Divina Valencia, was a star during his time. Nagkaroon of That's Entertainment. Sila ang unang batch ng That's Entertainment. Ako manager niya. So, kumbaga, marami kang pinagdaanan ni Reb. Pero to this day, alam mo, kahit na ang tagal na panahon na yun, 1986 pa yun, to this day, nanay pa rin niya ako. He would call me, would come to me, he has so much respect for me, we love each other. Ganun kami. Sana ganun din kami nila, Michael. Alam mo yon, sana dumating ang araw na hindi naman nila kailangan to come to me para tulungan ako eh. Kasi Diyos ko naman, sanay ako sa hirap at Saka sa na wala. maraming nagmamalat, tumutulong at marami kang trabaho. Oo. Maraming nagmamahal sa akin. Siguro baka may nagawa rin akong kabutihan, kaya siguro kaya nila ako minamahal. Yes. Because I know how to give back the love. Si Patrick Garcia, Si Patrick. ano bang relationship niyo? Ba't parang, Alam mo, super baby ko yan. Super baby ko. I didn't manage him. Not even for once. yes. Alam mo bakit yung batang yan? Gusto ko yan dati when he was starting, ng commercial model pa lang yan, ng hotdog. Hotdog commercial yon. Tapos gusto ko siya. Tapos finally, naging member siya ng ang TV, parang I don't know, basta tabing ilog, ganyan. Gusto ko na siya. Tapos sabi ko, pangarap ko that time na ma-meet yung batang ito. When I met him, alam niya, kasi naisusulat ko yun sa mga columns ko, hindi pa kami nakikita na talagang idol na idol ko siya. Gusto ko, baby ko siya. Alam mo, automatic mag-ina na kami kaagad. At saka si Patrick, he's always there. He's always there. He would call me pag mga birthdays ko. Alam mo, magaling yung batang yan. Itchusera din yan. Pag in-invite ko, baby, punta ka sa birthday ko sa ganito, hindi sasagot yan. So feeling mo, nakarating ba yung message? Alam ba niya ito? Pag magulat ka sa party, nandun siya. Alam mo yan, yung... Yeah, kaya siya yung taong pag nakausap mo, gumagaan lagi ang pakiramdam mo. At siya yung bata na, alam ba, doon sa time medyo down yan. Alam ba, down yan, batang yan. Maglalambing yan. Sabi niya, naisan ka? Andito ko sa ganitong bar. Diyos ko, minsan nga gay bar eh. Oo. Alam mo, hindi siya naiyak. Pupuntahan ako niya. Nanay ka niya? Oo. Oo. Tapos bubulong ako siya. May panggas ka ba dyan? Wala nga, pupunta ako. Bibigyan ko ng 3,000, 2,000. Paano lang pera namin, paghatian namin. Ganun kami. But he has a beautiful life now. Yes. Basta, ganun na yung batang yun. Kumbaga, kung hindi madamot, kasi magugulat ako, may gift ako natatanggap, ipapalala move niya. Alam mo yung ganun? So lovable. Lovable, Nay. Taong kailanman ay pasasalamatan mo. Tito Boy Abunda. Kuya Boy. Si Kuya Boy yata ang parang, he's my older brother from a different mom. Kumbaga, wala siyang choice eh. Parang anong dating sa amin, wala siyang choice kundi alagaan ako. Kumbaga, parang naging kapatid niya ako. Minsan nga sila Chris Aquino, would ask him, why do you love Jobert? Kumbaga, when Chris hated me so much, Kuya Boy will just not speak, pero bayaan niya lang. Why do you love him so much? Sabi niya, basta I love him. He's like my brother. At ito na, siya ay isa sa mga, dalawa na yan sila ni Daddy Doc Percival de Leon. Pero originally, si Kuya Boy yan. Ang sabi ko na, huwag kang mag-alala, Jobber. Kasi pag namatay ka, wala kang alalahanin. Ako magpapalibig sa'yo. Alam mo yun, pinanghawakan ko yun. Pinanghawakan ko yun, literally and figuratively. Because hindi niya taga ako iniwan sa lahat ng laban. Hindi niya ako iniwan sa mga oras na kailangan na down ako. Emotionally, financially, spiritually, he's there. He would call me. He would, namatay ang tatay ko. I was nasa Mary Child's Hospital, dito sa may ano ba yun? Sa Recto, sa Santa Cruz. Kausap ko siya, mamatay ang tatay ko. It was a day before his birthday. Tapos sabi niya, let's pray. We were praying on the phone. Ganun kami ni Kuya Boy. Tapos, hindi ang mata ng birthdays ko. Hindi yan taga-umata ng mga birthdays eh. Pero he makes sure that his presence is felt. Alam mo yung gano'n? Lulukoy siya. Asan na yung regalo ko? Kaya sabi niya, andyan na, ipapadala na. Yung gano'n, we can talk. Ako lang nakapagsabi sa kanya, ang laki ng ilong mo, no? Pero ang ganda ng mga damit mo, binabawi mo sa mga damit mo. Gano'n kayo mag-usap. Yung gahampasan Nakita ko kami. yung dynamics yung relationship niya, Nay. And that's why I love him so much. One time, eto na.
nagkasakit yan, grabe. Na hospital yan, na Makati Med yan. Makati Med ba yun? O St. Luke's. Basta taga naglala yan, critical yan. Alam mo, ako, naggulantang ako. Dalawang bagay pasok sa isip ko. Siyempre, nalungkot ako. Hindi pwede mamatay si Kuya Boy. Alam mo, pinagdasal ko tagay. Paglaban ko to sa kay Lord. Alam ko, paano na ako pag nauna siya? Oo. Alam mo yun, sino magpapalibing sa akin pag wala na si Kuya Boy? Yung alam mo yung gano'n, it may sound like a joke na parang yun ba inisip mo? Of course, una ko mo na inisip kung paano ko siya pagdasal na mabuhay. Yes. Kasunod noon, para hindi ako mawala. Yes. Para mawala sa sarili na. Saka Sino parang magpapalibing lakas sa mo akin? yun eh. Siyang Lakas strength mo. ko eh. Oo. Alam mo, we may not see each other often, pero we're on the phone. Yes. Kumbaga, hindi ako nahiya, hindi ako na magsabi sa kanya na I love you. Kapag may makasalanan ako, pag may mga mali ako, pag controllable, hindi niya ako sisitahin. Pero kapag medyo lumalagpas na ako, he will tell me. Pag gagalitan ako, nakikinig ako dyan. Nakikinig ako. Ay, nako, iba yan si Kuya Bon. He's one of the best, if not, the best person on earth alive. I love him very much. Yung kay Miss Ai Dalas Alas na sumama ang loob mo, Ano nga ba yun? yung hindi kanya binate, Oo. doong namatayan Yes, ka. kasi si Ai kasi, naalala ko nung namatayan siya. Namatayan siya, and they were friends ni Chris. Okay? They were friends ni Chris. Ngayon, nagtampo siya because hindi nag-condole sa kanya si Chris. Kumbaga, that started nila, medyo fall apart, nag-fall apart sila. Kumbaga, sensitive siya because namatayan siya, kaibigan niya, hindi mo lang mourn, nag-condole sa kanya. In the same way, that friend ko rin siya eh. Anong friend namin, ang friendship ba namin dito ay nababase sa kung magkano naman ng bank account mo. Porque mahirap ako, so hindi ako dapat siniseryoso. Pero magkaibigan tayo eh. Kumbaga, there are times that we joke, there are times that we share secrets, and and we are friends. Tapos, namatay ang aking kapatid at we're friends sa Facebook. Imposible naman na hindi niya nalaman. I'm sure nalaman din niya. Pero siyempre, you have to broaden also your mind kung bakit malay mo baka busy siya, baka may mga pinagdadaanan din siya, or di ba may problema yata sa din siya pala. Na-realize ko na later. Kumbaga, siyempre ako, feeling ko lang kasi alam mo, tao tayo eh. Hindi pwedeng perfecto tayo eh. Hindi natin pwedeng diktahan ang mga emosyon natin eh. May mga pagkakataon that you get hurt. Na-hurt ka. Because these are the people who matter to you. Diba, kung halimbawa isang close friend mo, hindi ka man na makumusta, how are you feeling that you are on that lowest moment of your life? Diba, parang, ay, ba't gano'n? Hindi ba kami friends? Parang gano'n. Na-offend ako, na-hurt ako. At nagkita kami nung wake ni Tita Gloria Romero. Hindi namin napag-usapan, pero we said hello, we kissed, Pero naalala ko yon na medyo na-hurt ako. Kasi hindi ako malaking pangalan. Kung ako si Chris Aquino at namatayan, Diyos ko, baka aso lang ni Chris na namatay, baka nag-condole na siya. Kasi nakita ko na kung paano ka na-devastate at nalungkot nung nawala nga yung kuya mo. No? And Sobrang sakit sa akin nung walang kuya Oo. ko. Kumbaga, ang aking konsuelo na lang ay makatanggap mo lang ng hugs, ng prayers, ng yung mga thoughts, beautiful thoughts from friends that you'll be okay, we'll pray for him. Parang ganun. Tapos isang ay na, yun ang ayaw niya sa mga friends niya na hindi mo siya. Tapos ganun din pala siya. Ano yun? Kaya sabi ko, well, sometimes, what comes around, goes around. Yon. So, after nung first person in mind, ngayon naman na magbibigay ako, magsasabi ako ng mga pangalan ng tao, tapos magbigay ka ng mga anecdotes sa kanila. Sige. Na. Okay, sige, try ko ha. Sige, start tayo. Charo Santos Concha. I used to like her. I thought she's a person that I can run to, diba? Kasi alam naman niya na I'm a fan. At the same time, I'm her loyal supporter. Kumbaga. Pero na-disappoint na ako because during the time that I needed her most, even advice lang, I tried to call her, I messaged her nung ako'y tinanggal sa ABS, sa DZMM. She never replied. Nararamdaman mo yung, ano yun, lungkot, galit, o Tampo.
Tampo. Pero, it will never be the same again. Oo. Kumbaga, ayoko na sa kanya. Kumbaga, ano to? At their terms. Kumbaga, di ba, pag magkaibigan, di ba? Hindi ko You siya- expected Yeah. much. I expected. Yun ang mali ko. Yes, yes. Dapat hindi ako nag-expect. Because akala ko kasi, she's the mother of the company. Kumbaga, she has all the... Gusto ko lang naman pakinggan yung side ko. Hindi ko sinasabing iligtas niya ako or Yes. what, di ba? Pero she never entertained it. Kaya I don't like her anymore. Okay. Disappointed ako sa Miss Char. Magkikita kayo uli ni Miss Charo sa isang occasion. Iiwasan ko siya. Iwasan mo siya. Ayoko siyang Pupuntahan ka niya. Ay, kung punta niya ako, ibang usapan man. Okay. I'll find out why. Ako, ganun talaga yung puso mo na yun. Yung very, you can just like, forget about it because Siyempre, nag-effort pag ka na. pinupuntahan ka na, ibang istorya na yun. Pero kung makakaiwas, iwas ako. Not because I'm guilty of anything, but ayoko lang. Ayoko ng ayoko ma-stress. Robin Padilla. Ay, nako, my baby. Si Robin. He has not changed. He has not changed, no? He has grown. He's grown to be a better person. Yes. At in fairness naman to him, di ba? He has achieved his goals and dreams, no? Basta, I'll be there for him. No matter what. Kahit nababash siya, nababash siya, parang hindi siya equipped to be a senator, things like those. How you take it? I always pray to God not to guide him. Pinagdarasal ko na basta wag lang siyang yung kakayanin niya lahat. Kasi kilala ko siya eh. Ang buting tao. Napakabuting bata. Napakabuting bata. Sa lahat nakikita ko ng naman, oo. Saka up until now, sinasabi mo sa akin na parang yung pagmamahal niya, nararamdaman mo pa rin. Oo. Helen Gamboa. Oh, beautiful family. Beautiful, the Sotos. Tita Helen, so gracious. Tito Soto, my God, an amazing person. And of course, my favorite baby, si Lala Soto, ang MPRCB chairperson natin, na anak-anakan ko. Alam mo, I'm so connected with the family. I just love them. Napaka-decente. Napakabuti ng mga puso. Tita Helen, my God, every time may almost mga parties, the last time I saw her was at the birthday party of Maricel Soriano. When I called her name from a little distance, no, kasi sabi ni Lala sa akin, ando si Mami, habang nakatayo doon naglalakad. Sabi ko, Tita Helen, she stopped and dropped everything and came to me and hugged me. Ay, Pagmamahal. I love her. Mararamdaman mo yung sincerity. Yung hindi plastic. At they don't just do that to everyone. Para bang, siyempre, pag mahal nila sila, mahal din nila. Yes. Pero pag hindi, civil lang sila. Okay. Chris Aquino. Si Chris, on-off ang relasyon namin yan. Sometimes we love each other, sometimes we hate each other, ganyan. Ako, siyempre, wala akong choice. Siyempre, ako lang ang nagpapakumbaba dahil ako lang nakakaintindi. Ako na lang iintindi sa kanya. Kasi luka-luka siya di ba? Pag luka-luka niya. Pero may time naman that she's fond of me and we have good laughs. Pero may mga time naman na talagang parang baka sa kanya hindi niya minimean. But she's already offending me. Ang ginagawa ko, niiwasan ko na lang. Kasi baka mag-clash. Never na sinagot mo siya? Nasagot ko siya. A couple of times. Like anong kwento? Mga, like, halimbawa, minsan sabi sa akin, startup days pa yon. Sabi niya, Jobert, ganun siya. Josh has more clothes than you have. Ginanon ako. Si Josh, love ko yung baby yon. Pero parang gusto ko siyang balikan. Na parang, siyempre, magiging masama ako. Kasi sinabi kong, hoy, normal naman ako. Alam mo yung gano'n, ayoko ma-offend yung bata kasi mahal ko yung bata at saka hindi niya kasalanan yun. Kaya lang siya nagbubukas kasi ng box para balikan siya ng kung anong kahinaan. Baka magalit lang siya pag binalikan ko siya. Alam mo, sabi siya, ay mayaman naman kasi kayo. Hanggang SM lang kaya ko. Gano'n ko talaga. Gano'n ko talaga siya. Kumbaga marami kami. Sabi ko, alam mo, baliw ka. Ginaganon ko talaga siya minsan. Pero may time naman na she's so sweet. Nabobola ko yan Bumola ko yan. Alam mo, imagine mo, di ba? Naalala ko, kwento ko sa inyo na campaign time ni Pinoy. Yeah. Di ba? At that time, we're not close pa kasi masyado ni Marian Rivera. Ngayon, we're close. Mahal na mahal ko yung batang yun. Kasi nakilala ko siya na hindi naman pala hindi pala suplada at maldita. Mukha lang kasi tisay.
nakita sila ni Marian sa meeting na advance ni Senator Bong Revilla before. Sabi ni Marian, uy, pakausapin mo na si Jobert na huwag naman masyadong tirahin. Ganyan. The bus na kami noon. Dumating siya sa the bus because that was Sunday, nag-lunch na siya doon, diretso siya doon. Sabi niya, pinatawag niya ako, sabi niya, Jobert, sabi niya, stop hitting Marian. I saw her sa ni Bong Revilla. So ako dead man lang, di ba? Stop hitting her until May. Until May. Kasi hanggang May kasi nagkakampin para kay May Pinoy. deadline. Sabi niya, I'll buy you na lang I'll buy you na lang LV sandals. Sabi ko, ay, talaga? Sabi niya, magkano mga LV sandals? Sabi ko, mga 50. Nilalo ko siya, pero actually, ang alam ko, 35 lang yun eh. 50. Sabi niya, oh, expensive. Remember the one that I used na binili sa akin ni Tambunting? 50 yun sa Hong Kong. Sabi, talaga sabi ko, gawin mo na yung cheque. Kasi baka mamaya makalimutan pa niya, di ba? Ginawa niya yung cheque para sa masama na loob niya. Alam mo sa akin. Ayun, dineposit ko lang, hindi ko binili ng LV sandals. May LV sandals naman ako. Pero at least you have fun with her, no? May karakter pa yan, may isa pa anecdote yan. Nung buhay pa si Floyd Quintos, si Direk Floyd Quintos, nagmi-meeting kami sa Ciudad Fernandina, sa Green Hills, para sa start of that time. Bagong putok yung mga Tamaro FX, yung ganyan. So si Floyd, siyempre may hard-earned money si Floyd. May pera sila Floyd, Yes. pamilya niya. Pero siya talaga, ipon niya. Bumili siya ng Tamaro FX. Kumbaga, nabili niya yata kahapon. So nagmi-meeting kami ngayon. Dumating si Chris. Si Floyd was so proud na nakwento sa amin na, bought na may favorite. Excited to tell you. Tamaro FX, bang ganda. Sabi ko, Chris, really? Ay, naku, I'll buy 3 of that para pamalengke, nakatulong ko, parang, yung alam mo yun, napaka-tactless. Diyos ko, Insensitive pag minsan, no? Insensitive. Kumbaga, si Floyd, proud na para sa kanya luxury na for him. Kasi si bibili para pamalengke lang. Alam mo yung ganon? Yung brat. Luka-luka. Ito na, mahal ko rin ito, si Nanay Christy Fermin. I love her. I love her. May mga times na, syempre, we disagree on opinions. Pero si Nanay Christy kasi isa, nanay eh. Makananay. Nanay siya. At nanay. Marunong mag-aruga. Marunong mag-arugaan ng mga anak-anakan niya. Kumbaga, magugulat ka na lang, tatawagan ka niya, uy, anong Gcash number mo? Alam mo yun, sa mga panahon that she's down, ha? Alam mo yun? Naalala ko, I don't know, it was Christmas, if I'm not mistaken, na, di ba, nag-bail siya doon kay Sharon sa mga almost 240,000 about to 50,000 para sa kanyang mga libel cases. That was before Christmas, if I'm not mistaken. Nag-message sa akin, anong Gcash number mo? May little gift ako for Christmas. Ay ko, Nay, ang laki ng ginastos mo. Na, okay lang yan, babangon tayo. Alam mo yung gano'n? Si Christy hindi yan madamot. Hindi yan madamot. Never nagdamot yan. Even sa friendship, si Christy, gano'n yan, ipaglalaban ka niya. Pagmahal ka niya. Siyempre, may mga bagay lang na siyempre na you cannot delve into. Pero kami kasi, nanay, we treat her as a nanay, pero basically, hindi naman kami nagkakalay ng edad niyan eh. A little older na siya sa akin, but we started together. Nauna siya sa akin sa show business, but as a writer, kumbaga parang halos sabay na kami eh. Kasi dati na siya sa production eh. At naging friends kami talaga niyan. Kilala niya bituka ko, si Christinelli. Mahal ka niya. Mahal ako ni Christy. At mahal ko naman yan eh. Oo naman. Mahal ko yan. Kumbaga, marami na kami pinagdaanan, mga ups and downs ng buhay namin. Lahat ng kalokohan ko, alam niya. Lahat ng kalokohan niya, alam ko. Kumbaga, wala lang. Naghalakakan ng kami. Ganun siya. Isa pa na, ulitin natin, si Tito Boy Abunda. Anecdotes, anything that you still wanted to share? Wala. Lahat sa amin ni Kuya Boy is family. Yan taga ang family. Kumbaga, mas naramdaman ko pagmamahal niya kaysa sa ibang members ng family ko. Iba si Kuya Boy. At saka, yung pamilya niya, tanggap akong pamilya nila ako.
na parang bang wala silang choice. Na kung hindi tanggapin ako yung mga pamangkin niya, parang pamangkin ko na, sila Lani, si Mana Fe, ang kanyang sister, na parang sister ko din, Sister Bong, ang kanyang partner for ilang dekada na, ang tawag ko sa kanya, he's my bigger boss. Kapag si Kuya Boy, I learned something from Kuya Boy. And I'm sure he has learned also from this, no, from me. One time, I was working for Backroom. I was earning yata parang allowance ko dati. Medyo may value pa naman ng pera. Ang allowance ko yata parang mga 15,000 a month. Parang ganyan. Pero syempre sa Murphy ako nakatira, sa VV Sullivan sa may Green Hills office, may namamasahe ako, di ba? Nagre-rent ako doon maliit na kwarto. Tapos sinabi sa akin ni Kuya Boy, kasi napansin niya, parang wala akong savings. Sabi niya, Jobs, sabi niya, maganda naman ang kanya intensyon. Sabi niya, alam mo, try to save money. Sabi niya, yung sweldo mo, kumbaga, half of it, kung pwede mo i-save, or part of it, can you save? Tapos sabi niya, tapos para at least may makuha ka during rainy days. Tama naman siya Tama naman siya. Pero binalik ko sa kanya, yung sitwasyon. Ay ko, Kuya Boy, ibang sitwasyon mo sa sitwasyon ko. Halimbawa, I am earning 15,000 a month. Doon ko kukunin ang pagkain ko. Doon ko kukunin ang pambili ko ng kuryente, pambayad sa kuryente ko, pambayad sa aking apartment, pamasahe ko, pambili ng sabon ko. Wala taga matitira, kulang pa. Sabi ko, as much as I would like to say, kahit kalahati masave ko. Ikaw, you're earning about 500,000 pesos a month. Sinasabi mo na nasisave mo 250,000. Because 250 lang na igagastos mo, kumpleto na doon pati maluho and everything. Yes, of course. If I also were earning that much, 500,000, baka 100 lang nagastos ko. Baka 400 pa nga masisave ko. Sabi niya, you are right. At saka, si Kuya Boy kasi is the type na he will not debate kapag naintindihan niya yung point. He will submit to it. Oo. Maintindihan niya, aakuin niya. Di ba? Ang ganda. Hindi tulad ng iba na ilalaban pa rin. No. Siya hindi. He will rest his case. 64 years, no? Saan ang buhay mo? Ang saya ko, sabi ko lang, no, siguro in my past life, I'm a gypsy. I'm a gypsy, a free-spirited soul. Kasi, I'm a wandering person. And I wander from one place to another, dwelling from another place to another. Yes, I rent places, apartments. Kumbaga sabi nga nila, Jobert, you could have your own mansion siguro kung nag-ipon ka. Yes, pwede, oo. Siguro maaari, pero baka hindi yung talagang mundo ko. Baka hindi ako yun. Kasi parang feeling ko nga, sabi ko, I'm enjoying this kind of life na pag dumating ang oras ng bayarin ng mga apartment, syempre umikot ang puwet ko sa kakuha, kung wala ka na itabi, di ba? Tapos may mga kalukahan pa ako, may mga bisyo pa ako. Kumbaga, umikot ako. Pero sa awa ng Diyos, pinaprovide niya. Kumbaga, imagine mo, for more than 2 years already in my latest apartment, never ako na-delay, even a day, ha? Alam mo yung ganon? So, sabi ko, but I know I'm a gypsy. I feel that. Para bang, I don't see myself, no? Mangangarap na ako, syempre, na jowa ko si Justin Bieber at si James Reid. Si James Reid. At saka ako may-ari ng malaking mansion sa Quezon City. Pero syempre, alam mo, illusion na lang yun. Pero in reality, I'm fine with this. I'm fine with this. I enjoy. At I never had problems with my landlords. Ang gumagawa ng problema ay mga kasama ko sa bahay. Pero ako personally, wala akong problema with my landlords. They love me. They love me. Ay, nakikita ko yan. Sabi, isang yung nangyayari sa buhok mo dati, no? Yung, alopecia. Nag-alopecia ka. Kasi sabi mo, I can vividly remember, you said, ipapakita ko na sa mga OOT dyan para hindi ko na kailangan mag-pretend. Yes. Kasi sabi ko, Nay, may mga pwede tayong gawin dyan, ganyan, para hindi mapakita. Nakita ko yung ganung personalidad mo na parang, gypsy nga. I mean, you just wanted to live the life. Yes. Oo. Now, without pretensions. No, you don't hide anything. Don't hide anything anymore to them. Kasi sabi ko nga, I had the best times of my life. I have the best long hair before when I was doing the bus. Just go straight ang buhok ko. Pag pinaplansya, pag nasi-cellophane yan, yung maraming humahanga. Pero sabi ko, dumating ang panahon that you age, tapos you go through this and that. For as long as sana healthy ako for life, no? Kung eto na problema, oh my God, don't worry. Pero tumutubo na. Tumutubo siya. Kung makita ng mga tao,
Pero may mga pagkakataon pa rin sa mga neighborhood namin na nagsusombrero pa rin ako. Ah, yes. Because ayoko mag-explain. Yes. Alam mo mag-explain. Pero sa mga like here, unti-unti kong pinapatanggap sa mga tao kung sino ako, di ba? My looks. Diyos ko, bala ko nga mapa-facial, di pa ako nagpapa-facial. The last time I had a facial was 4 years ago. Alam mo yun, na kasi dami-dami ko ng blackheads kasi tinatamad lang ako, hindi kasi ako banidoso eh. Diyos ko, hindi nga ako nakakabili ng t-shirt ko para bang isipin ng mga tao na, uy, paulit-ulit ang damit si Jobert for as long as malinis, mabango, nalalaban At ni Marisa. yun ang nagugustuhan ko naman sa Fine. inay. Oo. Yung parang you do not have to live kung ano yung sinasabi ng at ididikta ng Yes. society sa'yo. Basta malinis siya, nalabhan, di ba? Siyempre, pag may pagkakataon, Diyos ko, likod lang ako ng SM North. Diyos ko, ang anak ko pa inutusan ko, nak, bilan mo ako ng puting t-shirts doon. Pwede, Diyos ko, sandali lang, pwede ako bumili doon ng mga, hindi naman ako mahilig sa mga branded. Kung may branded magregalo sa akin, fine, thank you. Pero ako, Diyos ko, kahit 299 pesos lang ng long sleeves, okay na ako. Pero sa mga anak ko, sa mga ano, kung gusto ko, medyo may presyo mga binibigay ko sa kanila. Pero para sa akin, okay na ako naka-chinelas, naka-shorts, or whatever, nakamaong ako, basta may t-shirt ako, tsaka may long sleeves na naka-cover. Yun na yun. I'm fine. Ah, you're fine. Diba, ang sinasabi ng mga tao na kumikita ka sa pagchichismis at pagkukwento ng baho, ng kung ano man ng iba, at ang daming bashing. How do you handle that? Ako, marami kami, hindi lang naman ako at Yes. sabi na binubuhay namin ang pamilya namin sa chismis at paninira. Hindi naman paninira, hindi Yes. sadya. Yes. Kumbaga, these are issues that we have to address. Kasi mga public figures yan eh. Mga artista yan eh. Trabaho namin yan eh. Reporters kami. Kumbaga, we're here to report, to impart yung mga mensahe nila, kung ano ba nangyayari sa kaganapan sa showbiz. That gives you entertainment. Diba? Kasi ang life naman is so boring. Kung puro na tayo negosyo, puro na lang hanap buhay. Diba? Kaya nga may mga pelikula, diba? That mirror our lives, diba? May mga TV shows that we enjoy watching, na napapapirma tayo sa mga artista kasi magaganda mga mukha, diba? So kami itong mga bridge, no, nila, nagko-connect sa artista to you. Kumbaga, nagkataon lang that there are some stories that you are interested to know, like especially mga private lives nila, yung mga kaganapan sa mga gulo ng buhay nila, that represents also the human being in Yes. them. Kumbaga, kung ano meron sila, normal din na nangyayari sa kanila yung mga nangyayari sa atin. So, diba? So, hindi naman paninira yun. At sabihin nyo na, ibinubuhay namin, yes, totoo yun. Kasi decente itong trabahong ito. Hindi ito masamang trabaho. Yes. Like any work in the Yes. world, no? Kahit, Diyos ko, masaya pa. Di ba? Ni-enjoy pa namin itong work na ito na dito kami kumukuha ng aming ikabubuhay. Bashing, noong una, siyempre, naapektuhan ka, pero I learned the art of deadma. I've mastered the art of deadma. Yeah. I don't read bashing. Yeah. Minsan may mga aksidente madadaanan ka, pero kung alam mo negative na kagad, lipat agad sa sunod na line. They don't exist. They don't exist. Kapag medyo tumatatak kasi may lang ang bashing, ginagawa ko black or hide. Oo. Black. Kasi, Ito nga huli, imagine mo, may chismis sa akin tungkol sa pipino. Remember Oh, yeah. yung issue ng pipino? Yes, yes. The cucumber thing na sabi na, di ba, binaboy ako doon. Pero alam mo ng fake news. Binati ko ang nanay ko. Ito lang, actually na-affected ako ng 2 seconds eh. Binati ko ang nanay ko on her birthday last April 13. Happy birthday, Mommy in heaven. Chu. May nag-comment, is certain G, tapos no. Parang Gino. Nakalagay doon, no more pipino boy. Yung ganon, the cucumber boy. Kumbaga, binati ko ang nanay kong pinakamamahal na nasa langit. Yes. Naisingit mo talaga yung pipino. Alam mo, medyo na-affected ako ng 2 seconds. Totoo yun. Kasi kung sa ibang mga post lang yun, na tapos nilagay mo yun, who cares? Nanay ko to, binati ko, may nanay ka naman, pero pinasok mo pa rin yung pipino. Di ba? na hindi naman totoo. Na hindi naman fake. How could you? Are you so, ganun ka na baka desperado? Oo, ka-insensitive. Insensitive. Kaya binlock ko siya. Binlock ko man-block eh, kasi din-deadma ko lang sila. Binlock ko yun. Oo. Na sabi ko, Lord, why is he like this? Pero kailan ka pinakamasaya ba? Pag masayang anak ko, masayang apo ko, pag kasama kami, alam mo, yung ganun. Apo? Apo ko,
We have fun. Just ko. Basta, yung son mo and masaya ko with my family, siblings ko. Basta gusto ko lang, ayoko lang ng mga problema. Kasi puro problema. Ayoko get rid of them, napaka-toxic. Speaking of Aponay, ano yung kanta ng buhay mo? Ako kasi, I'm Sandra. Sandra. Kantahin mo nga. Yung kay Barry Manilow. Paano siya? She is a great little housewife. She's a... Sometimes she talks like a fool. But she helps at the store in a holiday rush. And she picks up the kids after school. She puts down the phone when her husband comes home. And she changes from mother to wife. Ganda ng ano, no? Till she feels Meron akong... That's Barry Manilow's song. The title song, Sandra. But you cannot see the word Sandra in the song. Yes. It's about a mother. A mother. And you're a mother and you're a tatay of a beautiful son na si Carlo Bryan. At kasama natin siya ngayon. Ay! Carlo, with your apo. Happy birthday! Upo kayo dito. Carlo, dito ka. I love you! Upo ka dito, Carlo. Dito ka na. Naiyak. Yay! Dito ka. Yan. Help me blow the cake. Ay, talaga. Okay. Hey! Carlo, nandito ka, no? Siyempre, it's something. Nagulat to, nakala ko joke. Dito ka lang muna. Carlo, narinig mo yung interview ko kanina kay Nanay Jobert sa tatay mo, ano? Ano yung wish mo kay Nanay? Long life. Long life. Kamusta ka? I mean, first time mo siguro makikita ka talaga na ano. Hindi mo kailangan nagpapakita. Gaano mo kamahal si Sobra. tatay? Yun, sobra lang. Anong gusto mo sabihin sa kanya ngayong 64th birthday niya? Happy birthday. Happy birthday, mahihiyain siya. I love you, baby. Inano ko lang, gusto ko lang maging special to dahil special na tao ka. Kiss mo sila. Yun! Sinasabi mo sa akin na yung ang apo ay parang, ano yun? Mas mahal ang tubo sa puhunan. And you have the two, naiyak ng inanay. You have the two most beautiful people and the love of your life. Sila ang buhay ko. Actually. Kasi I want to do it. Sabi ko sa inyo, kaya I want one day, before I go one day, I want to resettle. Kumbaga, para diba, wala kang bit-bit na luggage, no? Extra baggage sa langit. Sure wala ko sa langit. Of course. So, at I want them to have those values instilled sa kanila. Yung maging mabuting tao. Alam mo, Carlo Bryan, when we talk about you, lahat ng mga plano niya, spoiler yan di ba? No spoiler si nanay. Nay, naiyak ako sa'yo pag nanulo. Ngayong birthday mo, Nay, anong wish mo? Ang sabi ko sa'yo, longer life. Kasi marami akong gustong gawin. Siyempre, make sure that my son, and may ako, good place, settled. Basta, marami pa. And also, of course, may mga other members of the family, mga siblings ko, siyempre, mga tita niya, tito, mga pampisan. Gusto ko lang maging God-fearing sila. Gusto ko mag-feel masaya. Makapagtapos ako ng pag-aaral. Yun. Ganda-ganda na po mo This baby Len. Yeah. Len, po. Sit down ka lang dito, Len. Sit down, tatay. Tatay. Yun. Nay, ikaw, minsan lang to. Once a year mo lang pwedeng sabihan, pasalamatan, masabihin ma-appreciate mo, mahal mo ang taong nagpalaki at nagmamahal ng tunay sa'yo. You wanna say something to nanay? Marinig mo ba? Nasama na lahat? Here's the mic. Oo. Microphone, sige. Say anything. Feeling ko po nasabi ko naman na lahat. And paulit-ulit lang. Alam naman po na tatay na mahal ko po siya. Tsaka nilan. Paano ka pinalaki mo nanay? Ni Nanjo? Okay naman po. Strict, pero hindi strict. Ganun. Kumbaga parang
sarili mo. Yung ano, tas nandyan siya. Tas di mo ma-feel na wala kang nanay kasi ano eh, Nanay, tatay siya. tatay, Oo, ganun. oo, oo. Kaya si Lennon gustong-gusto rin eh. Oo. Ganun. Tas lahat ng bata malapit sa kanya talaga. Kahit sinong bata lang. Anong bagay na hindi mo kakalimutan? Growing up with Nanay Jobert. Hindi makakalimutan. Hmm. Di ko rin sure eh. Di ba, sure? Parang lahat eh. Yung napagalitan ka niya. Na hindi Pinagalitan. makalimutan na napagalitan ka niya. Maraming bagay din Marami, ako pinagalitan pero hindi naman tumatata kasi pagka nagalit siya, ngayon lang bukas, bati na kayo. Tapos na. Ayun. Bilis lang na mawawala yung galit niya. No? Ngayon kasama mo siya sa isang frame at ang apo mo. What can you say? It's perfect. Alam mo, Perfect. I'm happiest. I'm happiest kasi kahit iba rin kasi nakakasama kayo sa bahay. I always look forward to seeing them every day. Alam ba, sa bahay, Diyos ko, may mga times kaya hindi kami nagkikita. Kasi siyempre, pagdating ko anong oras na, siyempre natulog ako, ayaw nila ako madisturbo. Alam mo, paalis ako, nasa room sila. Minsan mabuti na ang baby ko, ang apo ko, pupunta sa akin sa hapon sa kwarto. Kung maglalaro dun sa bed ko. Inglesera. Oo, Inglesera. Kaya, tama na yung mga have you eaten? Yeah. Mga madaling English ba? What are you doing? Tapos kasi pag mahaba ang kanyang mga sagot at English na English, Diyos ko mag-nosebleed ka. Kaya, OOTD, di ba? Outfit of the day, mga outfit natin and all, pero oras ng opinion, talakayan, diskusyon. Kung meron kang outfit na damit, tapos may nakasulat sa t-shirt mo na mensahe, ano mensahe ng buhay mo? learn to live your life to the fullest. Be Ang kind, ganda. Oo. Oo. but be kind. At nakikita ko sa'yo yun. Living the life to the fullest. Happy birthday. Thank no? you. Thank Sana you so na much. napasaya ka namin ng mga staff ng OOTD. I do. I did. I'm so happy now. Very, very happy. Oo. Very, very happy. I was thinking on how to make this special. Dahil special ka sa akin, alam mo naman yan, na parang ka-birthday mo pang nanay ko, no? Tas nanay yung tawag ko sa'yo. So parang sabi ko, if I can make you happy, I will really do it. And now, you're with your family na nagpakumpleto sa buhay mo, no? Happy birthday! Mas marami pang birthdays with you, Nay. Yes. Mas mahaba pang buhay. Oo. Thanks so much. Ha? You prepared so much for this. No? Thank you very much. No? Ako, happy ako. Baby, I love you. What? I love You also love? Kasi tumutubo ng mga permanent teeth niya. Oh, wow. Simula na. Oo. Anak, I love you very much, ha? Oh, I love you. Be good, ha? Always. Yan, mga... Saan ba yung camera ko Kaya, dito? This is my family. This is my super immediate family. Na nagbibigay ng lakas kay nanay at patuloy na nagbibigay ng inspirasyon to live life kahit minsan ay ang hirap-hirap na. Mga OOTDans, it's the birthday of our nanay, the political and showbiz official dom ng OOTD. Let's celebrate life to the fullest, sabi nga niya. Ito po ang OOTD, Oras ng Opinyon, Talakayan at diskusyon. with my nanay na birthday niya, na sana kahit papaano sa maliit o malaking effort na ginawa namin to make this extra special. Dahil special ka talaga sa amin at sana yung naramdaman mo na Nanay Jobert Socaldita. Yeah, thank you very much, Direct Chops Manansala. Of course, so this is the best birthday gift ever na natanggap ko in my 64 years of existence. Yeah, thank you very much to my baby girl, my baby Lenlen. And of course, to my son, to my one and only son, Brian. Come here. Thank you. And God bless us all. God bless us all. Ako, siyempre may palagi akong takeaway, no? Ang takeaway ko ngayon ay, we really have to live life to the fullest nga talaga. Nakikita ko sa'yo na yung hindi na muna yung future. Let's live by the day and God will do the rest. At yun ang natututunan ka sa'yo araw-araw. Maraming salamat. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. We love you. Bye. Say bye-bye. Ayun, panoorin mo muna pala to. Panoorin mo to. Surprise! Naku, the very unstoppable Kuya Jobert Socaldito. Miss na kita, Kuya Jobert. Alam mo naman yan, kahit hindi tayo nakikita, ang puso natin ay magkalapit. Pamilya tayo, di ba? Happy birthday, Kuya Jobert! Nag-iisa ka lang talaga.
The Unstoppable. Sana magkita ulit tayo at sana lalo pang lumago at gumanda ang inyong OOTD. Mahal na mahal kita, alam mo yan. Mula sa aking pamilya hanggang sa pamilya mo, pamilya tayo. I love you, Kuya Jones. Alam mo mula sa puso ko kung gaano kita kamahal. See you soon. Happy birthday and God bless.